Weekend Getaway. I am Casey Verga, and this is my travel buddy / boyfriend, Yogi. As you can see, he's sleeping. We hope you enjoy our short show, and we can get away on behalf of Yogi. We'd love to tell you that we want a free vacation. Isa na naman linggo. Isa na namang maswerteng pares ng Weekend Warriors. At ngayong linggo, sila ay ang mag-sweetheart na sina Casey at Rogie. Yee! Hello, ako si Casey, call center agent paggabi, pero pag umaga, traveler, mountaineer, vlogger. Ako si Rogie. Sa call center din ako nagtatrabaho. Sa umaga, tulog. Tapos pag walang pasok, naglalaboy, mumundok, kung saan-saan. Boyfriend, girlfriend kami. We've been together for almost 5 years. 5 years na rin kami walang ipon. Kahit kalahating dekada na silang magkasama, akalain niyo bang noong una ay parang aso-pusa raw ang dalawa. Pero dahil sa kanilang mga sweet weekend getaways together, napagtibay ang kanilang pagmamahalan. Opposite attracts, gano'n. Yung bago kami, halos lahat ng bagay din namin mapagkasunduan. Parati kaming nagkakaroon ng mga di pagkakaintindihan. Tapos, habang tumatagal, naging okay na rin hanggang sa ngayon kung ano yung gusto na, parehas na namin gustong gawin, katulad ng pagbubundok, number 1 yun. Doon talaga kami nagsimulang maging okay. Dahil mahilig silang magbiyahe, naghahanap pa raw sila ng iba pang paraan para ma-share ang kanilang mga masayang travel stories sa maraming tao. Nung nag-start kami mamundok, mag-travel, naisipan ko na why not, instead of my personal experience, bakit hindi ko na lang i-share yung mga travel stories ko, at least makakatulong siya dun sa ibang mga tao na gustong pumunta dun sa napuntahan ko na. Bata pa lang ako, kung saan na ako nakarating, sasama ako ng mga show. Tapos parang nasa Pilipinas na ako bakit hindi ko puntahan yung mga lugar na nandito lang sa atin. Marami ko na-share sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong na mga hindi nakakaalis dahil marami na silang commitment. Iba may mga asawa na, may mga anak. Hindi nila nagagawa yung nagagawa namin na maglaboy. At dahil love na love nyo ang traveling, love na love nyo rin ang isa't isa, at love na love nyo rin magbahagi ng inyong mga kwento sa ibang tao, love din namin kayong bigyan ng isang engrande at libreng weekend getaway. Mga bihero, sabayan na natin si Miss Backpacker at si Mamang Akyat Bundok, Casey and Rogie, sa kanilang adventure ngayong linggo. Hi! Natutulog ako sa van nun pagkasundo. Tapos paggising ko, sa Naiya-Tree na pala kami. So sabi ko parang, aeroplano to pero hindi pa rin namin alam kung saan. Oy! Kanila, ito, Dipolog. 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 Ayos? Alam niyo ba kasi Dipolog? Hindi. Wala kaming idea kung ano meron sa Dipolog Talagang wala. Nakakahiya pero hindi namin alam na nasa Mindanao pala siya. Punta kami ng Dipolog City! Yes! Ang Dipolog City ay matatagpuan sa northwestern part ng Mindanao. 1.5 oras by plane ang biyahe papunta rito mula sa Maynila. Tamang-tama lang para sa isang power nap. Nagmula ang Dipolog mula sa salitang Dipay o makatawid sa ilog sa wikang Subanon na narinig ng mga Espanyol bilang Dipolog. Di kalaunan, ito na rin ang naging pangalan ng lugar. Kilala ang Dipolog City bilang bottled sardines capital ng bansa dahil sa kakaibang sarap ng produkto nitong Spanish sardines. Alam niyo ba na isa rin ang Dipolog City sa mga mahalagang syudad sa buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal? Dito kasi matatagpuan ang Holy Rosary Cathedral. Ang altar nito, si Rizal mismo ang nagdisenyo. Hello!
which is Holy Rosary Cathedral. Ang simbahan na ito ay very historical kasi ang altar nito ay ginawa ng ating Philippine national hero na si Dr. Jose P. Rizal. Talaga? Talaga. Sabi ni Apple, yung tour guide namin, na yung Dipolog, dinadayo siya ng mga turista dahil cultural heritage siya because of Rizal. Yung nasa harapan mismo, si Rizal daw yung nag-drawing nun. Hindi ko lang din naintindihan kung siya rin yung nag-relock. Ang naisip ko, hindi imposibleng maging part si Rizal kasi di ba na-exile si Rizal sa Dapitan. Kilala si Rizal na doktor, painter, poet, writer, di ba? Pero yung ganong klase ng profesyon, nag-drawing siya ng, yung, pag okay, sabihin natin siyang architect or designer nung ganon. Nastigan na naman ako kay Rizal. Bukod sa mga naiwang alaala ni Rizal, isa pa sa dinarayong tourist activity sa Dipolog ay ang sport fishing o yung panghuli ng mga dambuhalang isda gamit lamang ang pamingwit. Pero hindi basta-basta magpapahuli ang mga isda rito, mga bihero. Lumalaban ang mga to. Actually, this is also the only sport fishing destination in Western Mindanao. That's why we are 7 nautical miles away from Dipolog City. What we're gonna do is to try to sport fish. Okay, tuturuan tayo ngayon ni Counselor Kenny. Counselor! Yeah, hello. Hi, good morning. Good morning. What we will do is drop this jig to the bottom. We'll be dropping this jig to about approximately 350 or 380 feet of water. And hopefully fish will bite on it. So you jerk it up, Jerk tapos it up. nun, you Then pull it back. after 5 cranks, you drop the jig down. Ah, okay. Nag-jigging kami. Isang kind ng fishing sports na kailangan mo talaga ang strength. Ngayon lang kami nakakita ng ganong klase ng pagpangingisda. Ang bigat. Pagod. Para kang hindi ko ma-explain, pero nakakaano dito, sakit dito. Parang walang nahuli, parang nakaka-frustrate na sana may mahuli man lang kami para makumpleto yung experience ng buong grupo. Naghihirap Sabi ng expert angler na si Kenny, iba't iba ang laki ng mga istang nahuhuli dito. May maliliit, pero may iba naman. Umaabot sa humigit kumulang 10 kilo ang isda. Nagde-decide na yung captain ng bangka na, last 3 na lang, last 3 na try na lang. Eventually may nahuli, Sir Drew. Mga 5 to 6 kilos na Hamburger. amberjack. Hamburger. So, Drew, how do you feel? Ay, Hungry. I wanna cook this fish. Ano ka sa fish to? Hamburger. Hamburger! Woo! You're gonna be in my tummy. basta ganun. Pero malaking isda siya talaga. Tapos kinain namin ng gabi, sarap. Pero as always, hindi lang puro pasyal lang nagaganap dito sa Weekend Getaway. Kasabay ng sarap ng lakwatsa ang hamon ng ating travel missions. Ang sila. Alam niyo naman na ang Dipolog ay ang pangunahing pangkabuhayan nila dito ay ang pangingisda. Naramdaman niyo na, na-experience niyo na ang isang uri ng pangingisda, panghuli ng isda, ang sport fishing. So ngayong umaga, isi-simulate natin ang buhay, ang hirap, ang bigat ng buhay ng isang mangingisda. So, yung unang travel mission. Taluhin ang timbangan. Question mark, di ba? Taluhin ang timbangan. Now, nakikita nyo, isang banyerang isda. Okay. Accumulated to 30 kilos. Kailangan matumbasan ng ating weekend warriors ang bigat ng mga isda sa banyera. Maaari silang gumamit ng mga bagay sa paligid at kailangan magawa nila ito sa loob ng 5 minuto. Now, kapag natapos yung travel mission 1, good. Kapag
tapos yung travel mission number 2, better. Kapag natapos yung travel mission number 3, the best kayo. At kayo ay mag-uuwi ng GC's, hotel accommodation worth 10,000 pesos and shopping spree worth 10,000 pesos. Pwede? Good enough incentive? Hindi namin ina-expect na may ganun pang reward. Kasi yung pagkapili pa lang sa amin, tsaka yung reason kung ba't nandito kami ngayon sa Dipolog, reward na yun. Sobrang laking reward na nun para sa amin eh. 5 minutes. Timer starts now. Takbo, bro. Ang instructions kasi sa amin, isa-isa lang yung pwedeng umalis. Saka pa lang ako pwedeng umalis. 3.5. 1 minute in. Yes! Mapantayan kaya ng mag-partner ang bigat na nakasalang sa timbangan? Weekend Getaway. Kayo'y nanonood ng Weekend Getaway. Weekend Getaway. Taluhin ang timbangan? Question mark, diba? Taluhin ang timbangan. Kailangan matumbasan ng ating weekend warriors ang bigat ng mga isda sa banyera. Maaari silang gumamit ng mga bagay sa paligid at kailangan magawa nila ito sa loob ng 5 minuto. 5 minutes. Timer starts now. Takbo, bro. Simula na ng unang travel mission ng ating weekend warriors na sina Miss Backpacker Casey at Mamang Akyat Bundok Rogie. Pero bakit parang umpisa pa lang, tagilid na ang sitwasyon nila? 1 minute in. Yes! Hindi naman namin napag-usapan, pero per trip, hanggat maaari, kung ano yung pinakabigat na madadala mo, dalhin mo. Parang ganun yung nasa isip ko. Mas mabilis yung time namin, mas mabilis namin siyang matatapos. Nako, Pops. Medyo ang tagal yan. Hey, Lan, 4.5. 3 minutes to go. 22 kilos to go. 22 kilos. It's not the size, ha? But the weight. Alanganin kayo, sobra. Good job. 10. Pare, you have exactly 2 minutes and 10 seconds to go. Okay na! Nung last minute na lang, siya yung tumatakbo para maghanap ng bagay. Sigaw ako ng sigaw, palagi, okay na ba? Kailangan natin. Huwag ka na maghanap ng kung ano-ano. Bumalik ka na dito. Baka mapauwi kami pag hindi namin Challenge pa lang, tapos di kami makukumplit. Nakakahiya naman, parang ganun. Wala akong idea na onti na lang yung kailangan. Actually, yung unang kinuha ko, kawayan eh. Walang timbang, sobrang gang. So ginawa ko, tinapo ko siya talaga, naganap ako ng... Nakakita ako ng mga bato. Yun yung dinala ko. Huwag ka na lumayo! 40 seconds to go! 30! Huwag ka na lumayo! Tapos nung patakbo na ako, narinig ko na mga 30 seconds pa. Sabi ko, aabot na to. With 15 seconds to go. That is 8.5 kilos. You only actually needed just 2. Such an easy travel mission number 1. Congratulations! Saya! Na-complete mo na yung isa, so ilang chances pa. Unti na lang, di ba? Masarap kasi natapos, pero yung feeling nung sa sarili mo nakakapagod. Kinaba mo ako dun, bro. 2 kilos na lang kailangan mo. Pero nagbuhat ka pa lang medyo 8 kilos. Kasi out of nowhere, challenge na pala yung gagawin namin. Wala kami idea. Talagang yung weekend getaway, element of surprise talaga lahat eh. Travel mission number 1! Accomplished! Matapos ng takbuhan, pahinga naman muna tayo sa paanan ng Linabo Peak, ang pinakamataas na bundok sa Dipolog. 3,003 steps daw ang kailangan bunuin bago marating ang tuktok nito. Pero mukhang hindi ito kakayanin ng ating warriors dahil sa pagod mula sa kanilang first travel mission. Don't worry guys, may solusyon tayo dyan. Ito po, pinsan ni Erwin Miranda. Lalop sa kayo. Nag-horseback riding kami kanina. First time ko ay bata pa ako, angkas lang ako. Pero ngayon, pinahawak sa akin yung kabayo. So nakasakay na ako. Astig kasi napasunod ko yung kabayo eh.
Siguro mga nakalimang ikot din ako. Tapos yung kabayo, tahimik lang siya, steady lang. Takot na takot ako kasi first time kasama niya yung pagsakay ko dun sa kabayo. Takot na takot ako, nanginginig ako nung pagbaba ko kasi yung mga napapanood ko, merong mga wild horses na bigla-bigla nilang tumatakbo or tumatal. Baka mamaya ganun din yung mangyayari sa akin. Pero wala naman, okay naman. Sa baryo ng Cogon, makikita ang Cogon Ecotourism Park. Dito nabibigyan ng mga turistang pagkakataong makasilip sa pamumuhay ng mga Subanon. Ang mga tao dito nakikita natin ngayon ay mga Subanin kung saan sila ininirahan dito. So ang ibig sabihin ng Subanin, it is a Subano term which means river. Kaya sila nanirahan dito. Lahat ng mga ginagawa nila or mga pangkabayan na ay nagmumula po sa river. Pumunta kami dun sa may Eco Park. Ito na siguro yung travel mission. May mga parang replica ng mga bahay, may mga tree house, may mga nakadamit na mga parang pang-tribes. Tapos may mga nagkukulintang gong. Ganda nga nung tunog eh, nakaka-relax pakinggan. Tapos live. Pagliligawan ay ulitin sa paraang Subanin. Pinakain pa kami ng first time. Kayo'y nanonood ng Weekend Getaway. Weekend Getaway. Pagliligawan ay ulitin sa paraang Subanin. Kaya to. Pagliligawan ay ulitin sa paraang Subanon. Simple lang ang travel mission na ito, Warriors. Kailangan niyong gayahin ang courtship dance ayon sa tradisyon ng mga Subanon. Kung hindi pumasa ang inyong performance, uuwi na kayo ng Maynila. Remember, sayang naman ang hotel stay at shopping spree pag nagkataon. Ang sinasayaw nila ngayon ay pangulitaw dance na ang ibig sabihin nun or courtship dance na panliligaw ng babae at saka lalaki. Ang simbolo nito ay isang handkerchief or panyo na pula kung saan ito ay ididikit sa balikat ng babae. Kung ito siya sinasagot na hindi siya ayaw, kinuha ng lalaki at ilalagay sa balikat ng babae. Pag pumayag siya, hindi siya ayaw doon. Hindi niya iwawala yung panyo sa balikat. Kung may ganyan pa ngayon na niligawan mo. Hindi. Bigyan na lang kita ng chocolate. Kasi malakas ka sa chocolate eh. So yun pala, yun na yung mission namin. Nagyayin namin yung courtship dance nila. Gusto namin maka-experience ng ganun eh. Yung sasama ka sa isang tribe, tapos magagawa sila ng ritual, magpa-participate sila. Oo nga eh. Bebelo lang ako doon para di masakit sa paa. Sa simento. Nakatalikod eh. Ayaw mo ba? Hindi pwede, dapat nakatalikod. Hawakan mo yung kamay ko pag okay na. Okay. Sobrang in-enjoy talaga namin yun, yung dance na yun. Yung sayo. Gusto namin, nagustuhan namin yung challenge. Kaya enjoy na namin. Ayun, nakisayaw-sayaw kami. Tapos wala nang hiya-hiya kahit di kami marunong sumayaw. Okay pa rin. Salamat o bata mo sa malayo, may wana mo rin eh. Siya yung nag-decide eh kung okay yung ginawa namin. Tapos sa salita nila. Nakasuhid po mo sa among sinayawan, nga mga Subanin. Na mo na balik-balik ra mo diri.
Ang naintindihan ko doon sa sinabi niya, thank you siya ng thank you. Sinabi niya okay daw yung dance namin. So yun, accomplish na naman. Ayos, isa na lang. Well done, Warriors! Clap, 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 clap. Napakahanga niyo ang mga subanon sa inyong pag-indayog. Travel mission! Number 2! Accomplish! Pinakain pa kami ng ano. Yung pa pala. Pinanguya kami ng nganga. First time. Ang daming first time. Hindi maganda yung lasa niya. Sabi ni ate, yung ginagawa nila, ito raw yung part ng sombrero. Tapos, after 2 days, magiging isang sombrero na yung ginagawa nilang ganyan. Stig yun. Ganda. Mukhang enjoy ang ating Warriors sa pagnamnam sa kulturang subanon. Pero meron pang ibang eksena sa Dipolog na masaya ring silipin. Ito ang Good Times Cafe. Isang bahay na ginawang art gallery at cafe. Makikita rito ang iba't ibang art pieces, sculptures, paintings na gawa ng iba't ibang artists. Talaga naman marerelax ka habang humihigop ng mainit na kape o umiinom ng malamig na beer. Hello po. Good evening. Ako Sed. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Casey po. Ako Sed. It's made out of Paper mache. paper mache, broken bottles, mga pinggan. Tiles. Ang art na more on spiritual. Lalo environment, gano'n. So parang pinapromote ang kuha nila dahil sayang kultura nila at mawala. Ito ngayon ang parang isa sa masterpiece ko ito. Ito malaki. So ngayon. Kakaiba siya. Medyo freaky lang. Medyo eerie siya. Pagpasok ko kasi Dilim eh. madilim. Ang mga ilaw ng mga candles tapos mga maliliit na bulbs. Pero kasi since spiritual nga yung theme nung gallery, parang mawawalan siya ng sense kung lalagyan mo ng ilaw. Pero eerie siya, pero ang galing. Pagsabit ng gabi, isang kakaibang Dipolog City naman ang may experience nila Casey at Rogie. Ito ang Pagsalubok Circle o Rotonda. Sinisimbolo nito ang mga Muslim, Kristiyano at mga Subanon na bumuo sa lipunan ng Dipolog. The best! Meron din silang version ng Rojas Boulevard ng Maynila. Sari-saring tindahan ang makikita dito na bukas hanggang hating gabi. Pero ang pinakasikat na dinarayo ng mga turista, ang McDo. Up! Hindi po ito yung fast food chain. Isang kahabaan ng barbecue stalls na pinagdikit-dikit. Ang McDo ay shortcut sa Magduko. Cebuano ng salitang yumuko. McDo ko. In short, it's McDo. To bend over. It's to bend over and you have to take your pick from among the delicacies over there. Okay. And have the personnel behind the kiosk barbecue the food stuff for you. So in other words, This is also one of the more popular food Location. destinations in Dipolog. so turo-turo din. In other words, yes. Mausok siya pero hindi siya nakaka-suffocate. Kasi mabango eh. Hello, good evening, sir, ma'am. Good evening po. Ano man gusto nyo? Ito, sorry, 20 pesos. Chorizo. Yeah. Sarap kumain, mausok. Yung paa mo, itaas mo! Weekend Getaway. Kayo'y nanonood ng Weekend Getaway. Weekend Getaway. Tuloy-tuloy ang ating lakwasyon ng ating Weekend Warriors boyfriend-girlfriend team, Casey and Rogie sa Dipolog City. Kung akala nyo ay simple at laid-back ang buhay dito, maring tama kayo. Pero sa gabi, isang kakaibang Dipolog ang nagigising, lalo na kapag Biyernes at Sabado. Buhay na buhay ang nightlife ng Dipolog.
Katunayan, ang Caril's Ihaw-Ihaw na matatagpuan malapit sa boulevard ay tinanghal na pinakamalakas bumenta ng beer ng isang malaking beer company noong isang taon. Siyempre, hindi rin matatawaran ang sarap ng mga pagkain inihahain nila. Matapos magpakabusog, it's time to dance the night away. At hindi kayo bibiguin ng Dipolog City kung gimmick ang hanap nyo. Sobrang dilim niya, tapos yung ilaw niya, laser na di kasi ko sanay sa gano'n, sight sa mata eh. Sa Dipolog, di ka pwedeng basta-basta manigarilyo kung saan-saan. Correct. Kahit yung club na yun, yung bar na pinuntahan namin, aircon siya, pero bawal manigarilyo sa loob. Yung mga tao nung nagdatingan na, grabe, party animal din eh. Tugs-tugs din sila eh, sayawan sila. Sa kung ano yung uso sa Manila, yun din yung tugtog nila dito. Para lang din nasa Eastwood eh. Oo. Dahil sa party. Kinabukasan, isa na namang adventure na naghihintay kina Casey at Rogie. Pinatry kami, akala ko nung una, angkas lang. Eh, meron daw automatic na walang clutch. Marunong ako mag-scooter. Pinasubok sa akin, yun yung dinride ko, tapos siya nakaangkas din sa isa. Ayos, ang sarap ng pakiramdam. Ayun, ganun. Kasi sa TV ko lang nakikita yun na sa panood. Walang ganun sa Manila. Walang ganun sa Manila. Ayos, sarap. Drive, ATV, the best. Ayos, galing. Rough road, wala problema kahit po ba to. Mainit lang sa puwet. Next stop, ang Sungkilaw Falls. 30 minutes away from the city proper. Pero bago mo ito marating, kailangan mo nang mag-trek ng 200 plus steps. But don't worry mga biyero, maganda ang daan pababa. Ayun, nung pababa na kami ng falls, siyempre, inisip namin, baka nandito na, malamang ito na yung huling travel mission. Tapos, nag-iisip kami, baka palangoyin tayo. Hindi naman siguro kasi nilagay ko dun sa profile ko, hindi ako marunong lumangoy. Hello, ate! Good afternoon. Ito po yung falls ng Dipolog City at nag-iisa lang po dito sa Dipolog. Saka kaya po tinawag na Sungkilaw Falls dahil yung song, it means sun from a Subanen word. And then yung kilaw, yung kumakain ng hilaw, diba? Alam niyo yun? So kaya tinawag na Sungkilaw Falls. Kasi yung mga tao na pumupunta dito, nagkikilaw sila under the heat of the sun while watching the falls. So yun po yung naging Sungkilaw Falls. Siya nga pala, may pinabibigay si Drew. Okay, let's listen. Tawirin ang tulay na lubid ng mapasisid. Ha? Paano yun? Alam namin mahirap siya. Pero sabi namin, ito na yung last mission eh. Kailangan makomplete natin. Ayaw namin umuwi eh. For their third and final travel mission, kailangan tawidin ng mag-partner ang tulay na lubid sa loob ng 15 minutos. Huling travel mission nyo na ito, Warriors! Naaamoy nyo na ba ang inyong shopping spree at hotel accommodations worth 20,000 pesos? Di naman siya ganun kataas. Normal lang yung height niya sa mga falls sa Luzon. Sa Laguna may mga ganung falls. Pero yung amount ng tubig na binabagsak niya ang lakas. Gigantic. 3, last na po. Kaya-kaya. Yes. Yung paa mo, itaas mo! Dahan-dahan lang, huwag ka magmadali! Parang wall climb lang siya na akit, puro arm strength, puro arm movement. Pero nung nandun ka na, parang gusto mo nang mag-give up. Pahinga ka muna! 1 minute pa lang nagagastos mo! Ulit. Opposite, kabilaan! Tapak mo na yung paa mo sa bato! Sampa na! Putaki, kuya, dahan-dahan lang ha! Baka madulas ka!
5 minutes pa lang ha, may 10 minutes ka pa. Bumababa eh. Sige yan, kaya mo yan. Anak, nakalambitin nga lang ako nung may mga ibang parts na nakalambitin lang ako kasi hindi ko hirap na akong igalaw yung buhatin yung sarili ko. Lapit na, Palalabs. Lapit na. Okay na lang. Konti pa. Konti na lang. Konti na lang. Go! Huwag mo puwersahin ha. Baka bumalik ka. Yan. Isang hapit na lang. Isang hila na lang. Isang hila. Bago yan ha. Time! 8:24. 8 minutes and 24 seconds. Hirap. 8 minutes. Kaya ko ba yan? Sa bigat ko to? Sa bigat ko to? Kaya ko yan? Alam ko na hindi magiging madali para sa akin. Hindi ko na kaya. Seryoso. Kaya. Sa isang buong weekend, gaano kalayo ang pwede nyo marating? Hanggang saan ang kaya nyong subukan? Kung mahilig kayong bumiyahe, kung type nyo ang adventure. Ay, damihan mo, Mutsa. Tapos nakatingin pa siya sa'yo. At kung game kayo sa kahit anong challenge. No fear, close your eyes, just eat the whole thing! As in, kahit ano. Wow! Sarap! Yayain na ang isang kapartner at isend ang inyong audition video sa weekend.getaway@yahoo.com o kaya i-upload ito sa aming Facebook page. At baka kayo na ang susunod na mga kasama ko sa isang libreng Weekend Getaway. Thank you, Weekend Getaway! Bye-bye! Kayo'y nanonood ng Weekend Getaway. Weekend Getaway. Tawirin ang tulay na lubid ng mapasisid. Huling travel mission na ng ating Weekend Warriors. Ang mag-boyfriend-girlfriend na sina Casey at Rogie. Malalab! Galingan mo ha! Alam ko na hindi magiging madali para sa akin. Unang-una, yung bigat mo eh, ang laki ko pa naman, di ba? You can do it! Yay! Kayang-kaya yan ni Palalab. Konti na lang! Konti na lang! Push! Yan! Konti pa! Konti pa! Konti pa! Isa pa! Tumayo ka na! Upo! Kung kaya mo, upo! Upo! Mahila na, hindi ko na kaya. Oo, hindi ko kaya tumayo. Tatama yung likod ko! Bakit mahirap? Mahirap sa taas. Ito, okay lang eh. Sana isang ikot na lang. Pare, kasama mo muna ako. Oras! Hindi ko na kaya.
bumalik na ako, grabe talagang hindi ko na mag-grip yung rope. Tapos sobrang sakit na yung sore na yung mga arm muscle mo. Hindi na ako makakapit dun sa harness mismo, yung mayakap na ako para magpahinga. Kaya-kaya, malapit na! Hindi ko na kaya. Seryoso. Kaya. Kada pahinga, tapos susubukan ko ulit. Gumalaw ng mga 2 usog, pahinga ulit. Ganun lang. 8 minutes pa, kayang-kaya niya. Hirap! Sobrang hinang-hinang-hina ako. Exhausted na, kumbaga. Parang naisip ko yung mga pinagagawa ko nung buong araw. Walang sinabi yung ginawa ko nung buong araw dun sa 15 minutes na yun. Parang na-drain talaga lahat. Nakakatawa kasi ang daming nag-cheer Tapos ang dami sa'yo. na yung pa. Tapos hindi mo kilala yung iba. Nakakatawa. Cheer ka, onti na lang, onti na lang. Tapos papalakpak, sigaw. Saya. Pero di ko na ulitin yun. Mag-zipline na lang ako. Hindi ko siya mag-grip. Hindi ko siya may sara. Ngayon? Oo. Tama mo, nanginginig ko. Bitawan mo. Ang hirap, grabe. Ako din eh. Sobrang hirap. Hindi ko siya mayangat to. First time. First time lang namin ginawa yan. Mission number? 3! Accomplish! Congratulations, Weekend Warriors! Dahil natapos ninyo ang 3 travel missions just in the nick of time, naghihintay na sa inyo ang isang bonggang hotel accommodations worth 10,000 pesos at shopping spree worth another 10,000 pesos. Dipolog City, sobrang peaceful yung lugar. Almost zero crime rate. Tahimik talaga, yun nila gagambalain, parang ganun. Kahit anong oras kang maglakad sa kalye, tahimik. Sobrang welcome kami. Accommodating yung mga tao, pati yung mga city officials nila. Sobrang nilagaan nila kami dito. Wala kang masasabi. Parang pauwi yata kami. Nakakalungkot. Totoo. Kasi balik na naman sa realidad ng buhay. Trabaho na naman. Sana meron pang ulit na ganitong weekend getaway. Sana magpa-reunion kayo ng mga warriors. Di ba? Okay na idea yun. Hey Drew, sana meron. Sobrang di namin makakalimutan tong experience na to. Sana kayo din. Ma-experience nyo din to. The best ang weekend getaway namin dito sa Dipolog. Kung boring yung weekends na sumali kayo dito para matuloy ng buhay. Kaya sabit na kayo ng audition video para ma-experience nyo to. Ay, reward! Ang laki din kasi ng reward, hindi yung basta-basta reward lang eh, di ba? Hotel accommodation, tsaka... Yung shopping... Yun, di ba? Kahit... Worth 10K? Paano mo ubusin? Kahit sa show ka sumali, mananalo ka ng pera. Pera lang. Dito, nakapag-trip ka na pag-uwi mo, may panggastos. Na-relax ka na ngayon, tapos pwede ka pa ulit mag-relax next weekend kasi pwede mong gamitin yung hotel accommodation. Sobrang saya. 3 travel missions, 2 weekend warriors, 1 unforgettable weekend getaway. Tara, lipat na tayo. Ay! Sandali lang! Ay! Hey! The
Masaksihan mo ang exciting adventures ng ating mga challengers sa Weekend Getaway. Kapartner ang Minute Maid Pulpy.